Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Paulo. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Paulo sa layong 160 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay pa rin nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour and sa kasalukuyan nga po ay papalayo na itong si Bagyong Paulo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit may kita pa rin po natin dito sa ating satellite image na hagip pa rin po ng mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan, yung malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, lalong-lalo na po yung western section nito. Kaya naman patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Paulo, sa kasalukuyan nga po ay binabaybay na nito yung West Philippine Sea, papalayo dito sa ating landmass. Nakikita po natin habang binabaybay nito yung karagatan ay magi-intensify po muli ito into a typhoon category and lalabas naman po ito ng ating area of responsibility bukas ng early morning or mamayang madaling araw. Ngunit meron po tayong possibility dahil nga nakikita natin na medyo may kalakihan pa rin po yung sakop ng mga malalakas na hangin ni Bagyong Paulo. Pagkalabas po nito ng ating area of responsibility, posible pa rin pong mahagip ng mga malalakas na hangin nito itong western section ng Northern and Central Luzon. So generally po, habang papalayo na itong si Bagyong Paulo dito sa ating landmass, unti-unti na pong nag-i-improve din yung weather natin for most areas of Luzon, maliban na lamang po dito sa may western section ng Northern and Central Luzon, which is most likely po hanggang bukas ng umaga is makakaranas pa rin po tayo dyan ng bugso ng mga malalakas na hangin and also yung mga scattered din po ng mga pag-ulan. But by afternoon onwards is improving na din po yung weather natin dito sa may western section ng Northern and Central Luzon, maliban na lamang din po yan sa mga thunderstorms pa rin na ating mararanasan. At sa kasalukuyan po kaugnay ng mga malalakas na pag-ulan, meron pa rin po tayo or posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Benguet. Kaya naman pong patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa din ng mga flash floods at landslides. Samantala sa wind signal naman po, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 2 sa Ilocos Sur, western portion ng Abra, maging sa northern portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Samantala wind signal number 1 naman sa southern portion ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, rest of Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, rest of La Union, rest of Pangasinan, maging sa Aurora, Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northern and central portions ng Pampanga, maging sa area din po ng Zambales. Kung saan ngayong gabi nga po makaranas pa din ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Paulo itong mga areas po na ito. And sa mga susunod po na issuance natin ng bulletin, mababawasan na po itong mga areas natin under wind signals. And bukod po dito, nakaranas din tayo ng bugso din ng mga malalakas na hangin dito sa area ng Bataan, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, maging sa Calabarzon, Bicol Region, Panay Island, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar. Dulot po ito ng outer rain bands ni Bagyong Paulo. Samantala sa gale warning naman po, medyo nabawasan na yung mga areas natin under gale warning. Meron na lamang po tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa Cagayan kasama na dyan yung Babuyan Island. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan and sa mga susunod po na issuance natin or most likely mamayang umaga ay posible pong i-lift na din natin yung gale warning dito po sa mga areas na ito. Samantala, meron pa rin po tayong minimal to moderate risk ng storm surge dito sa bahagi ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan at sa Zambales. And muli po sa mga susunod din po na issuance natin ay posible pong i-lift na din or mabawasan na itong areas natin kung saan meron tayong storm surge warning. But for now po or ngayong gabi ay patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dito sa mga areas na ito. And na-expect nga po
panahon natin hanggang bukas po ng umaga, posibleng maramdaman pa rin yung epekto nito ni Bagyong Paulo. But throughout the day po or bukas din, most likely by afternoon onwards is improving na po yung panahon sa most areas ng Luzon. Patuloy po tayo magantabay sa updates ni Papa Los po ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin po ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po.